Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Isang malugod na pagbati mula sa inyong lingkod. At muli, isang karangalan na samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso't damdamin. Sabi nila, ang pag-ibig ay isang sakripisyo. Ngunit paano kung ang isasakripisyo mo ay hindi lamang ang iyong puso, kundi ang iyong buong pagkatao? Ano ang gagawin mo kung ang tanging paraan para iligtas ang iyong pamilya ay ang talikuran ang sarili mong pangalan at yakapin ang isang kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Kasunduang May Lason. Isang malakas na sampal ng isang makapal na folder ang sumalubong sa pisngi ni Mahalina. Kumalat sa sahig na gawa sa nara ang mga papel na naglalaman ng mga numero at salitang hindi niya maintindihan. Ngunit alam niyang iisa lang ang ibig sabihin, katapusan. Hindi ang hapdi sa pisngi ang kanyang ininda, kundi ang bigat ng mga salitang kasunod nito. Mga salitang binitiwan ng kanyang madrasta na si Doña Carina. Ito ang kinabukasan mo kung hindi ka susunod. Sigaw ni Carina. Ang boses nito ay matinis at puno ng lason. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, isang malupit na paalala ng yaman na malapit nang mawala sa kanila. Sa tabi ni Carina, nakahalukip-kip ang kanyang kapatid sa ama, si Allegra. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. "Ano ka ba naman, kapatid?" sabi ni Allegra. Ang pagkakasabi sa salitang kapatid ay puno ng pang-aalipusta. "Isang kasal lang naman ang hinihiling sa iyo ni Mami. Isang kasal para iligtas si Daddy." Napayuko si Mahalina, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulong. "Pero, bakit ako? Si Allegra naman ang dapat na ikasal kay Lakan Sinag." Humalakhak si Carina, isang tunog na nakakakilabot. "At bakit naman namin isasakripisyo ang kinabukasan sa ng tunay kong anak para sa isang tulad mo? Ikaw ang dapat magbayad utang. Anak ka sa labas, Mahalina. Huwag mong kalimutan kung saan ka lulugar." Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ama, si Don Anselmo de Malanta, na nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan. Nakayuko rin ito. Ang mga balikat ay lupaypay. Ang mukha ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Walang lakas, walang kakayahang ipagtanggol siya. "Itay," halos pabulong na sabi ni Mahalina. Dahan-dahang itinaas ni Don Anselmo ang kanyang ulo. Ang mga mata nito'y namumugto. "Patawarin mo ako, anak," sabi nito. Basag ang boses. "Wala na tayong pagpipilian. Sila Kansinag na lang ang makakatulong sa atin. At ang gusto niyang pakasalan ay ang nag-iisang tagapagmana, si Allegra Alcantara de Malanta." Naiintindihan na ni Mahalina. Ang plano, ang masalimuot at malupit na plano, gagamitin nila siya. Itatago nila si Allegra. At siya, si Mahalina, ang haharap sa altar at magpapanggap bilang ang babaeng kinamumuhian siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya ng tuwid. Kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod, tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama. At sa likod ng pagkabigo, nakita niya ang desperasyon. At dahil sa pagmamahal niya sa ama, kahit pa ito'y mahina, alam niya ang kanyang gagawin. "Gagawin ko po, Itay," sabi niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng sakit. "Para sa inyo, gagawin ko." Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Carina. Ilang oras lang ang lumipas at natagpuan ni Mahalina ang kanyang sarili sa harap ng isang salamin na may gintong kwadro. Suot niya ang isang mamahaling bestida na pagmamay-ari ni Allegra. Mabigat ito sa kanyang balikat, hindi dahil sa tela, kundi dahil sa kasinungalingang pasan nito. Ang kanyang refleksyon ay isang estranghero, isang babaeng may buhok na perpektong nakaayos, may kolorete sa mukha,
at may mga matang puno ng takot. Allegra. Sinubukan niyang bigkasin ang pangalan. Naramdaman niya ang pait sa kanyang dila. Ako si Allegra. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isang katulong. Nasa baba na po siya, Senyorita Allegra. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya, si Lakan Sinag. Ang lalaking hindi pa niya nakikita, pero kinatatakutan na niya. Ang sabi-sabi, isa itong taong walang puso, isang negosyanteng walang sinasanto, at isang lalaking pinamumunuan ng galit dahil sa nangyari sa kanyang ama. Habang bumababa siya sa malawak na hagdanan, pakiramdam niya ay bawat hakbang ay patungo sa kanyang sariling kamatayan. Doon, sa paanan ng hagdanan, nakatayo ito. Si Lakan Sinag. Mas matangkad siya sa kanyang inaasahan. Ang tindig ay matipuno sa ilalim ng kanyang itim na suit. Ang kanyang buhok ay itim na itim at ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Matigas, perpekto at walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata niya ang nagpatigil sa paghinga ni Mahalina. Madilim ang mga iyon, malalim, at tila kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. Lumapit ito sa kanya. Hindi ngumiti, hindi bumati. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. At pakiramdam ni Mahalina ay hinuhubaran nito hindi ang kanyang damit, kundi ang kanyang kaluluwa. Iniabot ni Don Anselmo ang kamay ni Mahalina kay Lakan. Lakan, iho. Si Allegra, ang anak ko. Tinanggap ni Lakan ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay malamig at mahigpit. Isang kuryente ng takot ang gumapang sa buong katawan ni Mahalina. Alam ko, sabi ni Lakan, ang boses ay mababa, malamig, at walang bakas ng anumang kabaitan. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, iniwan sila ng kanyang pamilya sa sala. Silang dalawa na lang. Mas lumapit pa si Lakan sa kanya. Sapat na para maamoy niya ang mamahaling pabango nito na may halong panganib. Yumuko ito. Ang mga labi ay malapit sa kanyang tainga. Naramdaman ni Mahalina ang hininga nito sa kanyang balat at isang panginginig ang bumalot sa kanya. At sa isang bulong na siya lang ang makakarinig, binitiwan ni Lakan ang mga salitang magiging simula ng kanyang impyerno. Handa ka na bang magbayad para sa kasalanan ng ama mo, Allegra? Ang hacienda tala ay isang paraiso na may pusong bato. Ito ang unang pumasok sa isip ni Mahalina nang una niyang masilayan ang malawak na lupain ng mga sinag. Mula sa bintana ng mamahaling sasakyan, tanaw niya ang walang katapusang taniman ng tubo na sumasayaw sa ihip ng hangin, ang mga matatayog na puno ng akasya na nagbibigay lilim sa mahabang daan, at sa dulo nito, ang isang mansyon na tila palasyo mula sa isang lumang pelikula. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, ramdam niya ang lamig. Isang kalungkutang bumabalot sa buong lugar na tila sumasalamin sa may-ari nito. Walang seremonya, walang pagdiriwang. Pagkatapos ng isang mabilis at tahimik na kasal sa huwes, dinala siya ni Lakan sa kanyang kaharian. Mula nang pumasok sila sa mansyon, hindi na muli ito nagsalita sa kanya. Isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Fe ang sumalubong sa kanila. Ang mga mata nito ay mapanuri, ngunit may bahid ng awa nang tumingin ito sa kanya. Manang Fe, ihatid mo siya sa kanyang silid, utos ni Lakan, bago siya tinalikuran at naglakad patungo sa isang pinto na sa tingin ni Mahalina ay opisina nito. Ang kanyang silid ay nasa kabilang dulo ng pasilyo mula sa master's bedroom, magkahiwalay. Iyon ang malinaw na mensahe. Ang unang hapunan nila bilang mag-asawa ay isang ehersisyo sa pagtitiis. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mesa na kayang magpakain ng 20 tao.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyerto sa pinggan. Sinubukan ni Mahalina na magsalita. Masarap ang pagkain, sabi niya, halos pabulungo. Hindi nag-angat ng tingin si Lakan. Kumain ka lang, sagot nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo, kaya't kumain na lang siya. Tahimik. Bawat subo ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ito sa opisina. Siya naman ay bumalik sa kanyang silid, sa kanyang kulungan na may malambot na kama at mamahaling kurtina. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang kanilang routine. Gigising si Mahalina sa isang malaking bahay na tahimik. Mag-aalmusal siyang mag-isa. Maghapon niyang hindi makikita si Lakan. Maghahapunan sila sa nakakabininging katahimikan. At matutulog siyang muli sa kanyang silid. Yakap-yakap ang unan, pinipigilan ng sarili na umiyak. Isang hapon, hindi na niya natiis ang pagkakakulong. Lumabas siya ng mansyon at naglakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kuwadra ng mga kabayo. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang kabayong puti na may sugat sa binti. Nilapitan niya ito. Dahan-dahan, hinaplos niya ang leeg nito. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa hayop. Kumuha siya ng malinis na tela at tubig mula sa isang timba at maingat na nilinis ang sugat nito. Hindi niya namalayan. Mula sa di kalayuan, sa bintana ng kanyang opisina, ay nakatanaw si Lakan. Nakakunot ang noo nito. Pinapanood ang bawat galaw niya. Ang babaeng dapat ay si Allegra, na alam niyang takot sa anumang hayop, ay buong pag-iingat na ginagamot ang kanyang paboritong kabayo. Isang bagay ang hindi tugma. Naging kanlungan ni Mahalina ang kwadra. Doon, kahit papaano, nakakaramdam siya ng kapayapaan. Isang araw, habang sinusuklay niya ang buhok ng kabayo, lumapit sa kanya si Manang Fe. Magaling kang humawak ng kabayo, Hija, sabi ng matanda. Ngumiti si Mahalina. Sa probinsya po kung saan ako lumaki, marami pong kabayo. Sanay na po ako, napatigil si Manang Fe. Sa probinsya, akala ko'y sa Maynila ka lumaki at sa Europa nag-aral. Natigilan si Mahalina. Isang pagkakamali. Opo. Pero noong bata po ako, nagbabakasyon kami sa probinsya. Madalas po. Tinitigan siya ni Manang Fe. Ang mga mata nito'y puno ng pag-unawa. Mahirap ang buhay dito sa hasyenda, Iha. Lalo na't dala-dala pa rin ni Senyorito Lakan ang bigat ng nakaraan. Umupo ito sa isang sako ng dayami. Mabait na bata si Lakan. Masayahin. Pero mula nang mamatay ang kanyang ama, nagbago siya. Naging bato ang kanyang puso. Ang tanging nasa isip na lang niya ay paghihiganti. Naantig ang puso ni Mahalina. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa para sa lalaking nagpapahirap sa kanya. Kinagabihan, nagpasya si Lakan na subukan ng kanyang pasensya. Inabutan niya si Mahalina sa sala. Mula bukas, sabi nito, walang anumang emosyon. Dahil mukhang nababagot ka na, tutulong ka sa mga gawain dito sa bahay. Magsisimula ka sa hardin. Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos. Alam ni Mahalina na ito ay para pahiyain siya, para iparamdam sa kanya na hindi siya isang tunay na sinag. Pero sa halip na magreklamo, tumangulang siya. Sige po, sagot niya. Kinabukasan, pagod na pumasok si Mahalina sa kanyang silid. May mga galos ang kanyang kamay at putik ang kanyang damit. Sa pagdaan niya sa pasilyo, nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng isang silid na dati laging sarado. Sa loob, nakita niya si Lakan, nakatalikod, nakatingin sa isang malaking larawan ng isang magandang babae. Ang ina nito, sigurado siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Bago pa siya makapagsalita, napako ang kanyang tingin
sa isang maliit na libro sa ibabaw ng mesa. Isang lumang diary na gawa sa balat. May isang pamilyaridad dito na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya napigilan ang sarili. Humakbang siya papasok. Dahan-dahang inabot ang diary at hinaplos ang pabalat nito. Biglang lumingon si Lakan. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit nang makita ang diary sa kanyang mga kamay. Sa isang mabilis na hakbang, nasa harapan na niya ito. Hinablot nito ang diary mula sa kanya. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay mahigpit at masakit. Isang matinding takot ang gumapang sa buong katawan ni Mahalina. Ang lamig sa mga mata ni Lakan ay higit pa sa yelo. Ito'y puro galit na handang pumatay. Sino ka para hawakan ang mga gamit ng ina ko? Ang gil nito, ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Ang galit na sumabog sa dibdib ni Lakan ay parang apoy na biglang nagliyab, ang diary ng kanyang ina. Iyon ang nag-iisang bagay sa buong mundo na itinuturing niyang sagrado. Isang relikya ng pagmamahal at mga alaala na iniwan ng babaeng pinakamamahal niya. At ngayon, hawak-hawak ito ng babaeng kumakatawan sa lahat ng kanyang kinamumuhian. Sino ka para hawakan ang mga gamit ng ina ko? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na may bigat at bagsik. Bawat isa ay tila isang latigo. Ngunit ang inaasahan niyang pagmamatigas o pagsagot ng pabalang, ang reaksyong inaasahan niya mula sa isang Allegra Alcantara ay hindi dumating. Sa halip, ang babaeng nasa harapan niya ay biglang namutla. Napasubsob ito palayo sa kanya, ang mga matay nanlalaki sa takot. Para itong isang basang sisiw na naabutan ng bagyo, nanginginig at walang kalaban-laban. Natigilan si Lakan. Sa isang saglit, ang nag-aalab niyang galit ay napalitan ng pagtataka. Kinuha niya ang diary at maingat na ibinalik sa lalagyan nito. Ang amoy ng lumang papel at alaala ay tila nagpapaalala sa kanya kung sino ang dapat niyang kalabnin. Huwag na huwag ka nang papasok sa silid na ito. Malinaw? Mariin niyang sabi. Mabilis na tumango ang babae, hindi makapagsalita. Bago nagmamadaling tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo, pabalik sa sarili nitong silid, naiwan si Lakan na mag-isa. Ang katahimikan ng silid ay tila isinisigaw ang kanyang pagkalito. Umupo siya sa kanyang silya sa opisina at binuksan ang isang folder. Ang folder ni Allegra Alcantara di Malanta. Puno ito ng mga litrato mula sa mga party, mga ulat ng kanyang magarbong pamumuhay, mga testimonya ng kanyang kayabangan. Tinitigan niya ang isang litrato. Si Allegra, nakataas ang isang baso ng champagne. Ang ngiti ay mapagmataas. Ang mga mata ay mapanghamon. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang babaeng kasama niya sa bahay. Ang babaeng nag-alaga sa kanyang kabayo na may sugat. Ang babaeng nagtrabaho sa hardin sa ilalim ng tirik na araw nang walang reklamo. Ang babaeng may mga matang puno ng kalungkutan, hindi kayabangan, hindi sila magkatugma. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Bawat ulat na binayaran niya para alamin ang pagkatao ng mapapangasawa niya ay iisa ang sinasabi. Si Allegra ay gastadora, palakaibigan sa mga mayayaman at walang pakialam sa iba. Pero ang babaeng nasa hacienda tala, simple ito, tahimik at may kabaitan sa mga mata na hindi kayang itago ng anumang pagpapanggap. Kinabukasan, sinadya niyang umuwi ng maaga. Naabutan niya itong nagbabasa ng libro sa may beranda, isang lumang libro ng mga tula. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga tula, Allegra. Sabi niya, sinadyang bigkasin ang pangalan. Nag-angat ito ng tingin, nagulat. Oo, medyo. Umupo siya sa silyang katapat nito. Ano ang paborito mong eskwelahan sa Switzerland nung nag-aaral ka doon?
Kitang-kita niya ang biglaang pag-igting ng mga balikat nito. Umiwas ito ng tingin. Matagal na yon. Hindi ko na masyadong natatandaan ang pangalan. Isang kasinungalingan. Alam niya, masyadong halata. Nagpatuloy siya. Naalala mo ba yung party ni Senator Madrigal noong nakaraang taon? Sabi nila, ikaw daw ang reyna ng gabing iyon. Lalong namutla ang babae. Pasensya na. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Tumayo ito at nagmamadaling pumasok sa loob. Pinanood niya itong umalis. Ang plano niya ay pahirapan ito. Durugin ang kanyang pagkatao hanggang sa magmakaawa ito. Ngunit bawat araw na lumilipas, hindi paghihiganti ang nararamdaman niya, kundi isang lumalaking pagdududa. Isang gabi, hindi siya mapakali. Habang natutulog na ang lahat, lumabas siya at nagtungo sa hardin. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita niya ito. Nakaupo sa isang bangko, yakap-yakap ang sarili laban sa lamig ng gabi. Nakatingala ito sa mga bituin at sa liwanag ng buwan, nakita ni Lakan ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi nito. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan ang kanyang naramdaman. Hindi galit, hindi pagkasuklam, kundi awa. At isang kakaibang kilig na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pagnanais na lapitan ito, punasan ang kanyang mga luha at tanungin kung ano ang kanyang dinaramdam. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Baka ito ay isang patibong, isang paraan para makuha ang kanyang simpatsya. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Sa kalagitnaan ng almusal, habang tahimik na kumakain ang babae, tinawagan niya ang kanyang pribadong investigador. Ricardo, sabi niya sa telepono. Ang mga matay nakatutok pa rin sa babaeng kaharap niya. May ipapagawa akong bago sa'yo. Ano po yun, Sir Lakan? Gusto kong imbestigahan mo ulit si Allegra Alcantara de Malanta. Lahat. Pero this time, gusto kong halongkatin mo ang buhay niya sa probinsya, bawat detalye. At gusto kong magsimula ka ngayon din. Pagkababa niya ng telepono, nag-angat ng tingin ang babae. Ang mga matay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Lakan. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May problema ba, mahal ko? Umiling lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Pero alam ni Lakan na may itinatago ito at malalaman niya kung ano yon, kahit na ano pa ang mangyari. Kinagabihan, habang nasa gitna siya ng pag-aaral ng mga dokumento, tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo. Sir, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at may halong pagkabahala. May problema tayo. Napaupo ng tuwid si Lakan. Anong problema? Nag-atubili ang investigador. Sir, kumuha ako ng kopya ng mga records ni Allegra Alcantara at ang babaeng nasa hasyenda ay hindi tugma sa lahat ng dental at medical records ni Allegra Alcantara. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Lakan na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang hinala na pilit niyang iwinawaksi ay biglang nagkaroon ng matibay na pundasyon. Ang babaeng kasama niya sa bahay. Ang asawa niya ay isang impostor. Ang telepono ay dahan-dahang binitawan ni Lakan sa mesa. Hindi siya makagalaw. Ang impormasyong ibinigay ni Ricardo ay tumama sa kanya tulad ng isang kidlat. Ang babaeng kinamumuhian niya dahil sa kasalanan ng ama nito ay hindi ang dapat niyang kamuhian. Ang babaeng nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba at bago ay isang malaking kasinungalingan. Impostor. Ang buong hasyenda tala ay naging isang itim na dula-dulaan. Niloko siya ni Don Anselmo, niloko siya ng pamilya de Malanta, at ang babaeng ito, si Mahalina, na nagpapanggap na Allegra, ay isa ring kasabwat. Biglang bumalik ang init ng galit sa kanyang puso, mas matindi pa kaysa dati.
Hindi na lang ito paghihiganti sa kasalanan ng ama niya, kundi personal na panloloko sa kanya. Kailangang harapin niya ito. Ngunit bago pa man siya makagawa ng plano, isang malaking ingay ang umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Nandyan na po si Doña Carina at Senyorita Alegra. Anunsyo ni Manang Fe. Ang boses ay may halong kaba. Mabilis na bumaba si Lakan sa hagdanan. Sa sala, nakita niya si Mahalina na ngayon mas namumutla pa kaysa karaniwan habang nakatitig sa dalawang babaeng kakapasok lang, si Doña Carina at ang tunay na Alegra. Ang pagdating nila ay isang eksena ng pagkukunwari. "Alegra, anak ko!" Maligayang bati ni Carina. Niyakap ng mahigpit si Mahalina na tila matagal silang nagkahiwalay. Ang yakap ay hindi tapat, kundi isang paraan para makabulong. "Huwag kang magkakamali, Mahalina. Ipakita mo ang galing mo," bulong ni Carina. Natanging si Mahalina at Lakan lang ang nakarinig. Nakatayo naman si Alegra, ang tunay na Alegra, sa tabi ng ina niya. Nakataas ang kilay at tinitigan si Mahalina mula ulo hanggang paa. Magkamukha sila ng kulay ng buhok at tangkad, ngunit ang pagitan nila ay langit at lupa. Ang mata ni Alegra ay mapagmataas, ang kilos ay marangya. "Lakan, mahal," sabi ni Alegra. Niyakap si Lakan ng may kalandian. "Kamusta na ang buhay may asawa? Sana ay hindi ka pinahihirapan ng kapatid ko." Hindi umimik si Lakan. Pinagmasdan niya ang tatlong babae. Ang bawat isa ay may hawak na maskara. Sa tanghalian, naging lalong masama ang sitwasyon. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga usaping negosyo, si Alegra ay sadyang nagpasikat. Nagkukwento tungkol sa mga party at mga taong sosyal na hindi kailanman narinig ni Mahalina. "Naalala mo ba noong sa Ibiza, Legra? Noong muntik kang mahulog sa yate ni Senator Villaflor?" Sabi ni Alegra, tumawa. Napilitan si Mahalina ng ngumiti, ngunit halata ang kanyang pagkakaba. "Ah, oo, iyon. Nakalimutan ko na yon." Hindi nagtagal, isang insidente ang nangyari. Habang naglilingkod ang katulong ng dessert, sinadya ni Alegra na itulak ang siko ni Mahalina at tumalsik ang isang baso ng red wine sa puting bestida ni Mahalina. "Ay pasensya na, Alegra," sabi ni Alegra. Ang boses ay puno ng pang-iinsulto. "Hindi ka kasi sanay sa mga ganitong bagay. Di ba? Mukhang mas sanay ka pa sa putik kaysa sa alak, ano?" Napaiwas ng tingin si Mahalina, pinipigilan ng luha. "Ayos lang," bulong niya. Tumayo para magtungo sa banyo. Mabilis na tumayo si Lakan na nakatingin sa buong pangyayari. Sinundan niya si Mahalina. Hinila ito sa isang bakanteng pasilyo. "Teka muna," mariin niyang sabi. Binitawan ang braso nito nang makita ang pamumula sa balat niya. "Bakit ka nagpapaapi?" "Wala akong magagawa, Lakan," bulong ni Mahalina. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. "Wala kang magagawa?" Tiningnan siya ni Lakan ng matalim. Nasaan ang Alegra na matapang at palaban na kinukwento nila? Ang babaeng ito ay tila isang utusan. Ngunit habang tinititigan niya ito, napansin niya ang isang detalye. Sa kanang braso ni Mahalina, malapit sa siko, ay may mga munting puting peklat, parang mga paso na naghilom na. "Anong nangyari sa braso mo?" tanong niya. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang braso. Biglang nanigas si Mahalina. Mabilis itong nag-iwas ng tingin at tinakpan ng kamay ang peklat. "Wala ito. Aksidente noong bata pa ako." Alegra Alcantara ay hindi kailanman nasaktan noong bata. Hindi siya nakatira sa lugar na madaling masugatan. Pabulong ni Lakan. "Kaya sabihin mo sa akin, sino ka talaga?" Nagsimulang manginig si Mahalina. Nagsimulang mangilid ang kanyang luha. Hindi na niya kayang panindigan ang kasinungalingan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, si Carina, na sinundan sila, ay lumapit at masiglang hinawakan sa balikat si Mahalina. "Alegra, iha, tara na."
Baka gusto nila ka na sumama ka sa amin ni Allegra sa shopping. Kailangan mong magmukhang masaya para hindi mapahiya si Anselmo, sabi ni Karina. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nagbabanta. Huwag mong sirain ang ginawa namin o malalaman nila kan ang tungkol sa tunay na dahilan kung bakit ka isinilang. Kinagat ni Mahalina ang kanyang labi. Ang mga salita ni Karina ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Hindi na po ako sasama, sabi ni Mahalina kay Lakan. Ang boses ay malungkot. Mayroon pa akong gagawin. Pagkaalis ni Karina at Allegra, pinigilan ni Lakan ang sarili na hilahin si Mahalina at pwersahin itong magsalita. Ngunit may pumigil sa kanya. Ang mga mata ng babae, puno ito ng labis na sakit at takot na tila hindi na kasinungalingan ang mga iyon. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mag-ina, bumalik si Lakan sa opisina. Tiningnan niya ang report ni Ricardo. Nag-focus siya sa mga litrato. Si Allegra Alcantara ay laging nakasuot ng alahas, mahaba ang kuko at mapagmataas. Ngunit ang Mahalina na kasama niya sa bahay ay simple, walang kolorete, at may mga kalyo sa kamay. Bigla siyang napatingin sa isang malaking frame na nakalagay sa itaas ng fireplace, isang larawan ng kasal ng kanyang mga magulang. Napansin niya ang isang maliit na detalye na hindi niya napansin dati. Lumabas siya at nagtungo sa kwarto ni Mahalina. Wala ito doon. Ang tanging nakita niya ay isang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng kanyang vanity. Binuksan niya iyon. Wala itong laman kundi isang pares ng simpleng anting-anting. Lumabas si Lakan at pumunta sa hardin. Doon, sa ilalim ng buwan, natagpuan niya si Mahalina. Nakaupo ulit sa bangko. Sa halip na bawiin ang anting-anting, naglakad si Lakan patungo sa hardin, malapit sa fountain. Doon, sa gilid ng semento, nakita niya ang isang maliit, makintab na bagay. Iyon ang bumagsak sa tainga ni Allegra nang bumangga ito kay Mahalina kaninang tanghalian. Isang pares ng brilyanteng hikaw. Ang hikaw na nakita niya sa lumang litrato ni Allegra Alcantara na ipinadala ni Ricardo. Kinuyom ni Lakan ang hikaw sa kanyang palad. Alam na niya ang sagot. Ang katotohanan ay mas masakit at mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Umaga, ang hasyenda tala ay tahimik. Ang araw ay sumisikat na may mapanlin lang na kapayapaan. Ngunit para kay Mahalina, ang bawat sinag ng araw ay tila espada na tumatarak sa kanyang likuran. Alam niyang malapit na ang katapusan ng kanyang pagpapanggap. Ang titig ni Lakan kagabi ay hindi na ang titig ng isang naghihiganti, kundi ang titig ng isang taong may alam. Nag-aalmusal siyang mag-isa, nanginginig ang mga kamay habang umiinom ng kape. Ang takot na yon ay hindi nagtagal. Sumunod ka sa akin. Ang malamig na boses ni Lakan ay nagpataas ng balahibo ni Mahalina. Nakatayo ito sa likuran niya. Ang muka ay walang emosyon. Tumayo siya. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Alam niyang dumating na ang sandali ng paghuhukom. Sinundan niya si Lakan patungo sa aklatan, ang pinakapormal at pinakamalamig na silid sa mansyon. Pagsara ng pinto, naramdaman ni Mahalina na siya ay nakulong. Nakaupo si Lakan sa likod ng malaking mahogany table. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga dokumento na nakita niya sa folder kagabi. Mga litrato, mga bank statement, at ilang pahina ng medical records. Sa tabi nito, may nakalagay na isang pares ng brilyanteng hikaw. Upo, utos ni Lakan. Umupo si Mahalina sa upuan sa harapan niya. Tila isang akusado sa harap ng isang hukom. Babalik tayo sa nakaraan, Allegra. Simula ni Lakan, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagyo.
Ikaw ay nag-aral sa St. Cecilia's Academy sa Maynila. Tapos nagpatuloy sa Institute of dem Rosenberg sa Switzerland at nagtapos ng kursong Business Administration. Hindi ba? Pilit na pinatigas ni Mahalina ang kanyang boses. Oo, tama. Inangat ni Lacan ang isang itim at puting litrato. Ito ay isang litrato niya noong nasa bayan ng Kalinaw, ang probinsya kung saan siya lumaki. Nakasuot siya ng simpleng damit, nakangiti, at ang kanyang mga kamay ay may putik. Sabi ni Ricardo, ang private investigator ko. Sabi ni Lacan, ipinatong ang larawan sa mesa. Ang taong ito ay Mahalina Silangan, anak sa labas ni Don Anselmo na nanirahan sa probinsya at tumutulong sa isang orphanage. Hindi siya nag-aral sa St. Cecilia's. Hindi siya nakarating sa Switzerland at wala siyang alam sa business administration. Humigpit ang kapit ni Mahalina sa kanyang mga kamay. Pilit siyang ngumiti. Huwag kang maniwala sa mga litratong yan, Lacan. Photoshop lang yan. Tumawa si Lacan, isang tuyo at mapait na tawa. Tingnan mo ito. Ibinato niya ang isang dokumento sa mesa. Mga dental records. Ang record ng ngipin ni Allegra Alcantara de Malanta ay nagpapakita ng maraming fillings at isang root canal. Ikaw, Mahalina, o Allegra, meron kang perpektong set ng nangipin, natural at walang kahit anong gawa. Hindi ka magkatugma, impostor. Pumatak ang luha sa pisngi ni Mahalina. Alam niyang tapos na. Ngayon, sabihin mo sa akin. Humilig si Lacan. Ang mga mata ay tila nagniningas. Sino ka talaga? At bakit ka nandito? Hindi na niya kayang itago. Ako si Mahalina. Bulong niya. Ang boses ay basag. Ako si Mahalina Silangan. Buin namin niya ang lahat. Ang pagbabanta ni Karina at Allegra, ang pagkalugi ng kumpanya ni Don Anselmo, at ang kanyang pakiusap na magpanggap siya para lamang makasal si Lacan sa isang di Malanta. Tumahimik si Lacan. Tumingin ito sa bintana bago muling tumingin sa kanya. Sa loob ng mga linggo, sabi ni Lacan, malalim ang boses. Nagtaka ako kung bakit iba ka. Kung bakit hindi ka tugma sa mga ulat. Bakit simple ka, mabait, at tila walang malay. Nagduda ako. Nagsimula pa nga akong makalimutan ang dahilan kung bakit kita kinasusuklaman. Ngayon, alam ko na. Hindi ka si Allegra. Tumayo si Lacan, naglakad sa paligid ng mesa. Pero Mahalina, sabi nito, lumapit sa kanya at yumuko. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang pinakamasakit na parte ay hindi ang pagpapanggap mo bilang Allegra. Biglang huminga ng malalim si Lacan at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang apoy na sumunog sa hininga ni Mahalina. Alam ko, matagal ko nang alam na may isa pang anak si Anselmo. Ang hindi ko alam. Patuloy nito, ang kanyang tingin ay matalim. Ipapadala niya ang isang impostor para lokohin ako. Hindi lang kayo nagpanggap. Nagsinungaling kayong lahat sa akin. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Ang pag-aaral ng kanyang investigador ay nagsimula sa ideya na mayroon ngang isang anak sa labas at kung bakit hindi siya ang ikinasal kay Lacan. Pero nang makita ni Lacan, naganap na siyang niloko. Gumuho ang kanyang mundo. Hindi ko alam na may alam ka tungkol sa akin. Nauutal na sabi ni Mahalina. Tumawa si Lacan, isang tawa na walang kaligayahan. Inangat niya ang isang daliri at pinunasan ang luha sa pisngi ni Mahalina. Akala mo ba, ipapakasal ko ang sarili ko sa isang di Malanta nang walang malalim na plano? Ang gusto ko ay bayaran ni Don Anselmo ang kasalanan niya, kaya pinili ko ang anak niyang kasinungalingan, si Allegra. Tinitigan niya ito sa mata. Pero ngayon, mas masarap ang pakiramdam ko dahil ang pamilya di Malanta ay hindi lang nagpadala ng pambayad utang.
Nagpadala sila ng isang laruan na pinalitan ng pangalan. Hindi lang ako pinagtaksilan, kundi sinubukan din ninyo akong gawing tanga. Bumalik si Mahalina sa upuan. Ang lahat ng lakas ay biglang nawala sa kanya. Naramdaman niya ang sakit at pagtataksil sa mga mata ni Lakan. Hindi ito pag-ibig, hindi ito simpatiya, ito ay galit. Tumalikod si Lakan, naglakad patungo sa bintana at tiningnan ang malawak na lupain. "Tapos na tayo," sabi nito. Ang boses ay parang bumabangon mula sa kailaliman ng lupa. "Ang kasunduan natin ay batay sa kasinungalingan. Wala na akong pakialam sa kumpanya ng ama mo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din." Malamig. Hindi lang ang hangin ang malamig, kundi pati ang mga salitang tumagos sa kanyang kaluluwa. "Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din." Umuulan. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila humahampas sa mga bintana ng Hacienda Tala. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha ni Mahalina. Hindi niya sinubukang magmakaawa. Wala siyang karapatan. Tinalikuran siya ni Lakan. Ang huling tingin nito sa kanya ay walang awa, walang pag-aalinlangan. Alam niya na ang lahat ng pag-asa na baka naramdaman ni Lakan, ang tunay niyang pagkatao, ay gumuho na. Para kay Lakan, isa lang siya sa mga kasangkapan na ginamit ng mga Dimalanta. Tumakbo si Mahalina patungo sa kanyang silid. Walang oras para mag-impake. Hindi na siya kumuha ng kahit anong gamit, maliban sa isang luma at kupas na litrato ng kanyang inay, liwanag. Sa labas ng mansyon, nakita niya si Manang Fe, nakatayo sa ilalim ng eaves, basang-basa. "Senyorita Mahalina," tawag ng matanda. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Niyakap ni Mahalina si Manang Fe ng mahigpit. "Salamat po sa inyo, Manang Fe. Patawarin niyo po ako. Walang dapat ipatawad, Hija. Alam ko ang puso mo. Sana ay maging ligtas ka." Hindi nagtagal. Lumabas si Mahalina sa gate ng Hacienda Tala. Naglalakad sa kalsada na basang-basa at madulas. Ang bawat hakbang ay tila humihila sa kanya pababa. Ang kanyang pagpapanggap ay nag-expire na. Wala siyang asawa, wala siyang proteksyon, at wala siyang tahanan. Iniisip niya ang kanyang ama, si Don Anselmo. Ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng pagpapanggap ay para iligtas ang kumpanya nito. Hindi pwedeng walang saysay ang lahat. Nang makahanap siya ng maliit na karinderya na bukas pa, humiram siya ng telepono at tinawagan ang bahay nila sa lungsod ng pangarap. Si Karina ang sumagot. Ang tinig nito ay tila lasing sa kaligayahan. "Hello? Sino ito?" "Ako ito, Karina. Si Mahalina. Anong nangyari kay Itay? Ang kumpanya? Nailigtas ba namin?" Isang malakas na tawa ang narinig ni Mahalina sa kabilang linya. "Ang kumpanya? Nagmamadali ka namang tanungin, Mahalina." "Oo, nailigtas. Pero hindi dahil sa pagpapanggap mo. Mas mabilis pa ring nagdeklara ng bangkarota ang Dimalanta Holdings kaysa sa pag-alis mo sa Hacienda Tala." "Ano? Pero, ang kasal, ang pera ni Lakan. Hijo de puta, Mahalina, hindi na umabot iyon. Nang umalis ka, nakita na ni Lakan ang mga dokumento. Wala na siyang pakialam sa Dimalanta. Nagkolapsa si Anselmo kaninang umaga. Dinala siya sa ospital at huwag kang mag-alala, kami ni Allegra ang mag-aalaga sa kanya. Kaming mga tunay na pamilya niya." Naramdaman ni Mahalina na umikot ang kanyang paningin. Gumuho ang lahat ng pundasyon ng kanyang mundo. Ang sakripisyo niya ay isang malaking kabiguan. Ang kanyang ama ay naghihirap. "Nasaan siya? Anong ospital?" Mahinang tanong ni Mahalina. "Wala kang karapatan malaman, Mahalina. Isa ka nang walang-wala," sagot ni Karina. Ang boses ay puno ng tagumpay.
Huwag na huwag kang magpapakita sa amin. Ngayon, mag-enjoy ka na sa buhay mo sa kalsada. Paalam. Nawalan ng koneksyon ng telepono. Hindi na naglakas loob si Mahalina na maglakad pa. Ang mga balita ay tila bumato sa kanyang dibdib. Gumuho siya sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader ng karinderya. Ang ingay ng ulan ay hindi sapat para takpan ang kanyang hikbi. Pagod na siya. Wala na siyang lakas na magpatuloy. Handa na siyang sumuko. Hayaang lamunin siya ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Biglang tumigil ang ulan. Naramdaman ni Mahalina na may humawak sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin at sa ilalim ng isang street lamp, nakita niya ang isang matangkad na anino na nakatayo sa kanyang harapan. Isang itim na kotse ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang mukha ng lalaki ay malinaw. Ang kanyang nangiti ay hindi nakakapanatag. Ito ay isang nangiti na may pangako ng kapahamakan. Mahalina? Sabi ng lalaki. Ang boses ay malumanay. Ngunit may isang bagay sa tono nito na nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding kilabot. Matagal na kitang hinahanap. Huwag kang matakot. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit may pamilyaridad sa mga mata nito. Isang bagay na napakaluma at napakamasama. Ako si Silas Maraginot, pagpapakilala nito. At nandito ako para tulungan ka. Biglang nahilo si Mahalina. Ang pangalan, narinig niya ito noong bata pa siya. Sa mga bulong ng kanyang inay. Isang pangalan na laging may kasamang takot, huli na nang mapagtanto niya ang panganib. Wala kang mapupuntahan, Mahalina. Sabi ni Silas, kinuha ang kanyang basang kamay. Alam ko ang lahat ng sikreto mo. At ako ang kaisa-isang makakatulong sa iyo na makita ang liwanag. Ang boses ni Silas ay tila humihila sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, wala siyang lakas para pumalag. Hinila siya ni Silas patungo sa kotse. Sa ilalim ng huling sinag ng buwan, bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan, tumingin si Mahalina sa kalangitan. Naramdaman niyang hindi lang siya nilisan ni Lakan, kundi pati na rin ang tadhana. Siya ay nasa kamay na ng tunay na kadiliman. Walang kapayapaan ang nadama ni Lakan sa Hacienda Tala. Nang umalis si Mahalina, inasahan niyang gagaan ang kanyang pakiramdam. Matutupad ang kanyang paghihiganti. Ngunit ang init ng kasiyahan ay hindi dumating. Sa halip, ang mansyon ay mas naging malamig at mas tahimik. Ang lahat ng bagay na dating nagpapaalala sa kanya ng panloloko ay nagpapaalala na ngayon sa kanya ng Mahalina. Ang babaeng nag-alaga sa kabayo. Ang babaeng walang takot na magtrabaho sa hardin. Ang babaeng may mga peklat sa braso. Nagpatuloy sa kanyang investigasyon si Lakan. Hindi na para sirain ang mga dimalanta, kundi para alamin ang lalim ng kasinungalingan na binuo ni Don Anselmo. Ang bawat impormasyon na nakuha niya ay tila sumisigaw. Mahalina ay hindi kailanman naging kasabwat. Siya ay isang biktima. Ang pag-alis ni Mahalina at ang mabilis na pagbagsak ng Dimalanta Holdings ay nagdulot ng hinala sa isip ni Lakan. Bakit nagdeklara ng bangkarota ang kumpanya kung sapat na ang kanyang pera para iligtas ito? Ang mga nangyari ay tila masyadong madali at mabilis. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Tiningnan niya ang mga detalye ng kaso ng kanyang ama. Ang ulat ay nagpapakita na ang aksidente ay dahil sa kapabayaan ni Don Anselmo. Ngunit sa ilalim ng mga legal na dokumento, nakakita siya ng isang maliit na transaksyon na hindi tugma. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat sa isang shell company bago ang aksidente. Sinundan niya ang trail ng pera. Ang landas ay nagdala sa kanya sa isang pangalan na biglaang lumitaw sa Maynila sa loob ng nakaraang 5 taon. Isang pangalan na nagtatago sa likod ng mga dark investment at matinding takeover, Silas Maraginot. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Lakan.
Silas Maraginot. Ang pangalan ay may pamilyaridad sa kanya. Sinubukan niyang maalala kung saan niya ito narinig. Nakatanggap siya ng balita na nag-collapse si Don Anselmo. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Sa silid ni Don Anselmo, mahina itong nakahiga, ngunit gising. Lakan! Bulong ni Don Anselmo, ang mga mata ay puno ng takot. Gusto kong malaman ang totoo, sabi ni Lakan. Ang boses ay matigas, ngunit walang puot. Si Mahalina ay isang biktima. Hindi siya si Allegra. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang nagpipilit sa'yo? Sino ang tunay na nagpabagsak sa'yo? Ang mga mata ni Don Anselmo ay naglakbay sa paligid ng silid, tila natatakot na may makarinig. Ang utang ko hindi lang pera, Lakan. Ang anak ko, ang kinabukasan ng anak ko. Sino? Si Silas, bulong ni Don Anselmo, tila nahihirapan siyang bigkasin ang pangalan. Alam niya ang sikreto ko. Ang sikreto ng nakaraan. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpilit sa akin na ikasal si Allegra. O sino mang magpapanggap bilang Allegra. Kayo, para makuha niya ang kumpanya at ang inyong koneksyon. Biglang tumayo si Lakan. Ang lahat ng galit niya kay Don Anselmo ay biglang napalitan ng pagkasuklam sa ikatlong partido. May kinalaman ba siya sa pagkamatay ng ama ko? Tanong ni Lakan. Halos walang boses. Nag-atubili si Don Anselmo. Sinabi niya na makakapagbigay siya ng ebidensya na ikaw ang nagplano ng aksidente at sinabi niya na may utang na loob ako sa kanya dahil sa liwanag. Liwanag. Ang pangalan ng ina ni Mahalina. Tiningnan ni Lakan ang koneksyon. Si Silas ay nagpabagsak kay Don Anselmo at ginamit ang Mahalina. Pero bakit? Biglang nag-flashback sa isip ni Lakan ang nakaraan. Isang lumang balita na nakita niya sa mga papeles ng kanyang ina. Isang kaso ng attempted assault na inihain ng isang babaeng nagngangalang Liwanag laban sa isang negosyanteng mayabang bago pa man siya ikasal kay Don Anselmo. Ang pangalan ng negosyante? Silas Maraginot. Ang sakit ay hindi na dulot ng kasinungalingan. Ang sakit ay dulot ng katotohanan. Ang lahat ay binalangkas ng iisang tao at siya, si Lakan, ay nagpataw ng hatol sa maling tao. Naramdaman ni Lakan ang matinding pagsisisi. Pinaalis niya si Mahalina, ang biktima, habang ang tunay na demonyo ay nagtatago sa dilim. At ngayon, si Mahalina ay nasa panganib. Nagmamadali siya nang lumabas ng ospital at tumawag kay Ricardo. Hanapin mo si Mahalina Silangan. Ngayon na, bawat sulok ng Maynila. Hindi siya ligtas. Kailangan nating mahanap si Silas Maraginot. Bago pa man siya makasampa sa kotse, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Lakan Sinag. Kumusta, iho? Nakita mo na ba ang biktima? Hindi ba't mas masarap ang pakiramdam ng paghihiganti kapag alam mong ikaw mismo ang nagwasak sa buhay niya? Ang boses ay kalmado, matikas, at puno ng kasamaan. Silas Maraginot. Nasaan si Mahalina? Galit na tanong ni Lakan. Ang Mahalina. Isang napakagandang babae. Ang aking munting liwanag. Huwag kang mag-alala, ligtas siya. Ngunit kung gusto mo siyang makitang buhay, tumawa si Silas. Alam mo na kung sino ang hahanapin mo. Magkita tayo sa lumang warehouse ng Dimalanta sa bandang San Pedro. Mag-isa. Kung hindi, ipapadala ko sa iyo ang mga piraso ng kanyang paboritong litrato. Hindi na nagtanong si Lakan. Alam niyang kailangan niyang gawin ito. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pag-ibig na biglang sumibol sa gitna ng kasinungalingan. Nagmamadali siyang sumakay sa sasakyan. Ngunit bago umalis, may dumating na mensahe sa kanyang telepono. Isang litrato. Isang kuha ni Mahalina, nakahiga sa isang lumang sofa, tila walang malay.
Sa likuran niya ang pader ay may isang malaking sulat. Sa akin na siya. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Hindi na siya nag-atubili. Handa siyang harapin ang kadiliman. Malamig ang hangin sa loob ng lumang warehouse ng Dimalanta. Ang lugar ay napuno ng alikabok at mga anino. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang mahinang bumbilya na nakasabit sa itaas. Pumasok si Lakan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hawak niya ang isang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Ngunit ang tanging bagay na mas matindi pa sa bakal ay ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Sa gitna ng warehouse, nakita niya si Mahalina. Nakatali ito sa isang upuan. Ang bibig ay nakatakip ng tape at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit hindi lang iyon ang nakita niya. Nakatayo sa likuran ni Mahalina si Silas Maraginot. Ang lalaki ay may matikas na tindig, nakangiti, tila nag-e-enjoy sa kanyang tagumpay. Ayan, ang ating bayani. Bati ni Silas, pinalakpakan si Lakan. Sana ay hindi ka nahirapan sa paghahanap, iho. Bitawan mo siya. Utos ni Lakan, ang boses ay mababa at puno ng banta. Maghintay ka muna. Meron tayong pag-uusapan. Sabi ni Silas, kinuha ang tape sa bibig ni Mahalina. Hindi ba, Mahalina? May gusto kang sabihin sa asawa mo? Lakan, umalis ka na. Huwag mong gawin ito. Sigaw ni Mahalina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag akong umalis? Bakit? Natatakot ka bang malaman niya ang buong katotohanan? Hinarap ni Silas si Lakan. Ang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig na kaseryosohan. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito, Lakan? Tanong ni Silas. Si Don Anselmo, inagaw niya sa akin ang lahat. Inagaw niya ang negosyo. Inagaw niya ang pag-ibig ni Liwanag, ang ina ng babaeng ito. Pero ang inagaw mo sa akin ay mas matindi pa. Sabi ni Lakan, lumapit ng dahan-dahan. Ang ama ko, ikaw ang nagpabagsak sa kumpanya ni Anselmo para ipitin siya. At ikaw ang nag-ayos ng aksidente ng ama ko bago mo isisisi kay Anselmo ang lahat. Bravo, Lakan. Mabilis ka. Tumawa si Silas. Oo, ako ang nagbigay ng huling hatol sa ama mo. Matagal ko nang pinlano yon. Ang pamilya Sinag at Dimalanta ay parehong karapat-dapat mawasak. At ang pinakamagandang parte, gamitin ang anak sa labas ni Anselmo para lokohin ka. Ang anak na ito, ang anak ng aking kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Mahalina. Hindi siya makahinga. Ang nakakatakot na katotohanan, ang kanyang ina, si Silas. Sinasabi mo ba na hindi matapos ni Lakan ang kanyang tanong? O Lakan, ako ang nag-iwan ng binhi sa sinapupunan ni Liwanag. Tuwang-tuwa na, sabi ni Silas. Kaya ang babaeng ito, si Mahalina, ay hindi lang biktima ng inyong pamilya. Siya ay biktima ng aming kapalaran. At siya ang magiging huling sandata ko para makita kayong dalawa, ang Sinag at ang Dimalanta, na nagdurusa. Sa sandaling yon, ang lahat ng galit ni Lakan ay nag-isa. Wala na siyang pakialam sa paghihiganti. Wala na siyang pakialam sa kayamanan. Ang tanging mahalaga ay iligtas si Mahalina. Sa tingin mo ba, siya ang magpapatuloy ng galit mo? Matapang na tanong ni Lakan. Si Mahalina ay hindi kailanman magiging sandata mo. Siya ay may puso na hindi mo kailanman maiintindihan. Siya ay mas malakas kaysa sa inyong dalawa, Silas. Biglang humugot ng patalim si Silas at itinutok ito sa leeg ni Mahalina. Ang pag-ibig, ganun na ba kabilis kang na-in love sa babaeng nagpanggap? Siguro, ganyan din kabilis mo siyang kalilimutan kapag nakita mo siyang duguan. Huwag mo siyang saktan, sigaw ni Lakan. Handa nang humugot ng baril. Bitawan mo ang baril mo, Lakan. Sa sandaling iyon,
Nagawa ni Mahalina na bitawan ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng takot, may lakas siyang natagpuan. Ang mga salita ni Silas ang nagbigay sa kanya ng tapang. Hindi siya ang bunga ng isang kasalanan. Siya si Mahalina Silangan at hindi niya hahayaang sirain ni Silas ang buhay ng kanyang minamahal. Mabilis siyang umikot sa upuan, binitiwan ang kanyang sarili mula sa tali. Sa pagkakagulat ni Silas, sinipa niya ang binti nito na nagresulta sa pagbagsak ng patalim. "Hindi ako kasangkapan mo, Silas!" sigaw ni Mahalina. Sinamantala ni Lakan ang pagkakataon. Agad niyang binaril ang patalim ni Silas, saka siya sumugod. Isang marahas na labanan ang naganap. Sipa, suntok, sigawan. Ang dalawang lalaki ay nagpalitan ng atake. Dala-dala ang bigat ng kanilang nakaraan. Nagsimulang mahirapan si Lakan dahil sa bigat ng laban na tila dinadala niya ang lahat ng kanyang pagsisisi. "Ang lolo mo ang nagturo sa akin ng ganito. Walang sinag ang makakatalo sa akin," sigaw ni Silas. Sinuntok si Lakan sa mukha. Naramdaman ni Lakan ang dugo sa kanyang labi. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Mahalina na puno ng pag-asa at pagmamahal, nakita niya ang lakas na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. "Ikaw ang talo, Silas," sabi ni Lakan. "Pinunasan ng dugo. Dahil natagpuan mo ang iyong kapalit. Ako naman, natagpuan ko ang aking katotohanan." Sa huling pagtatangka, dinakma ni Lakan ang isang bakal na tubo at inihampas ito kay Silas. Sapat na para ito ay mapatulala at manlupaypay sa lupa. Bago pa man makabangon si Silas, biglang sumabog ang pinto. Pumasok ang mga pulis, kasama si Ricardo. "Mga pulis, huwag kayong gagalaw." Tiningnan ni Lakan si Ricardo na tumango. Naisip ni Lakan na naghanda siya. Hindi niya sinunod ang utos ni Silas. Ngunit bago pa man makumpleto ang pag-aresto, sinubukang bumangon ni Silas. Rumesponde si Mahalina. Habang papalapit si Silas kay Lakan, kinuha ni Mahalina ang patalim at tumakbo patungo sa kanyang minamahal, handang gamitin ang kanyang sarili bilang panangga. "Lakan!" sigaw ni Mahalina. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa patalim, hindi mula sa baril ni Lakan, kundi mula sa isang pulis na rumesponde. Bumagsak si Silas sa lupa. Si Mahalina, na nakatakip sa harapan ni Lakan, ay naramdaman ng init sa kanyang braso. Ligtas siya. Ligtas si Lakan. Ngunit naramdaman niya ang matinding sakit. Agad siyang niyakap ni Lakan. "Mahalina, ayos ka lang ba? Tumama ba sa'yo?" Si Silas." Ngunit huli na. Si Silas ay nakahandusay na at hindi na gumagalaw. Niyakap ni Lakan si Mahalina. Mahigpit na mahigpit. "Patawarin mo ako, Mahalina. Patawarin mo ako sa lahat. Hayaan mong alagaan kita." Sa gitna ng kaguluhan, ang dalawang puso ay nagtagpo, pinalaya mula sa dilim ng paghihiganti at kasinungalingan. Isang linggo ang lumipas mula nang mahuli si Silas Maraginot. Ang pangyayari sa warehouse ay naging balita at ang mga Alcantara, Karina at Allegra ay naaresto rin dahil sa kanilang pakikipagsabwatan sa pandaraya. Ang totoo tungkol sa pagkamatay ng ama ni Lakan at ang pagtatangka ni Silas na sirain ang mga dimalanta ay isiniwalat sa publiko. Si Mahalina ay nasa ospital, nagpapagaling, hindi dahil sa bala, kundi dahil sa matinding stress at mga pasa. Si Lakan, sa kabilang banda, ay hindi umalis sa tabi niya. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay, na tila natatakot na kapag binitawan niya ito, bigla itong maglalaho. "Hindi mo kailangang manatili dito, Lakan," sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. "Kailangan ko, Mahalina," sagot ni Lakan. Hinalikan ang likod ng kanyang kamay. Hindi para sa utang na loob, kundi dahil dito ako nabibilang. Napuno ng luha ang mga mata ni Mahalina. "Patawarin mo ako, Lakan, dahil sa pagsisinungaling ko,
Iniling ni Lakan ang kanyang ulo. Hindi. Ako ang humihingi ng tawad dahil ginamit kita sa paghihiganti ko. Nabulag ako sa galit, Mahalina. Nang nakita ko ang katotohanan mo, pinili ko pa ring maniwala sa kasinungalingan dahil iyon ang mas madali. Ngunit ikaw ang nagsilbing liwanag na nagbukas sa mata ko. Hinanap ni Mahalina ang kanyang kamay. Hindi lang ako isang biktima ng kahapon. Ako rin ang Mahalina na minahal ka, Lakan, kahit sa gitna ng pagpapanggap. Ang mga salita ay tapat. Ang dalawang pusong nasugatan ay naghilom sa pamamagitan ng pag-amin at pagpapatawad. Pagkatapos ng ilang araw, nagtungo si Mahalina upang dalawin si Don Anselmo. Si Don Anselmo ay nasa isang pribadong silid, umiiyak at nagsisisi. Mahalina, patawarin mo ako. Umiiyak na, sabi ni Don Anselmo. Dahil sa takot ko kay Silas, ipinagkanulo kita. Tinanggap ko na lang ang kasinungalingan. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa iyong ina. Sa katotohanan, alam ko na po ang lahat, Itay, sabi ni Mahalina. Hawak ang kamay ng ama. Wala na po kayong dapat ikatakot. Hindi na po yun ang mahalaga. Ang mahalaga, mabuhay kayo ng walang guilt. Tiniyak niya sa kanyang ama na hindi niya ito tatalikuran. Pagkatapos, nagtungo si Mahalina sa sementeryo. Sa unang pagkakataon, nakaharap niya ang puntod ng kanyang inay, si Liwanag, nang walang kahihiyan at walang takot. Inay! Bulong niya, inilagay ang isang puting liryo. Ligtas na po tayo. Ang dilim ay naglaho na. Ang anak ninyo ay nakahanap ng pag-ibig na walang kasinungalingan. Bumalik si Mahalina sa hasyenda Tala. Ngunit ang hasyenda ay hindi na malamig. Ang bawat sulok ay tila humihinga na ng pag-asa. Si Lakan ay nagbago. Hindi na siya ang lalaking puno ng galit at paghihiganti. Siya ay isang lalaking puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Isang hapon, inakyat ni Lakan at Mahalina ang isang burol sa gitna ng hasyenda Tala, kung saan tanaw ang buong lupain. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid, ang tunay na sinag ng pag-asa. Ang lupaing ito ay puno ng masasamang alaala. Pero ngayon, gusto ko itong punuin ng bagong simula, sabi ni Lakan. Niyakap si Mahalina mula sa likod. Ang Mahalina na dumating dito ay takot sa sarili niyang pangalan. Ang Mahalina na umalis dito ay nadapa at nawasak. Pero ang Mahalina na bumalik, tumingala si Mahalina kay Lakan, ay handa ng magmahal ng buong buo. Dahan-dahang lumuhod si Lakan. Inilabas nito ang isang singsing. Simple ngunit elegante. Hindi ito singsing na binili para sa isang kasunduan o paghihiganti. Ito ay singsing na galing sa puso ko. Mahalina silangan, sabi ni Lakan. Nais kong maging asawa ka, hindi dahil kailangan mo akong iligtas, kundi dahil kailangan ko ang liwanag mo para mabuhay. Tatanggapin mo ba ang pag-ibig na ito at magsimula tayong muli sa simula? Hindi na kailangan ni Mahalina na mag-isip. Oo, Lakan, mahal na mahal kita. Hinalikan ni Lakan si Mahalina, isang halik na hindi nagmamadali, kundi puno ng pangako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila naghilom. Ang kanilang pag-ibig ay hindi natakot sa katotohanan. Bagkus, ito ang naging binhi ng isang bagong bukang liwayway, hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa buong hasyenda Tala. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Mahalina at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa mga perpektong kwento, kundi sa gitna ng mga gumuho at nasirang bahagi ng ating buhay. Ang pagpapatawad ay hindi lang pagpapakawala sa galit, kundi pagtanggap sa katotohanan upang makapag-umpisa muli. Nakita natin kung paanong ang isang biktima ng panloloko ay naging biktima ng pag-ibig. Isang pag-ibig na mas matindi kaysa sa lahat ng kasinungalingan.
Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Mahalina at Lakan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang paborito ninyong eksena? Ano ang aral na inyong natutunan? I-comment niyo lang po sa ibaba at babasahin ko po ang lahat ng inyong mensahe. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapaiyak at magpapakilig sa inyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay na makita. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.